Pangulong Chu, anong nangyari? Isang pulubi ang tumakbo sa harap ng sasakyan at nabangga. Wala na siyang malay ngayon. Dalhin siya pabalik. Ipatingin siya sa ospital. Naiintindihan. Pasok. Pangulong Chu, ang mga sugat ng pulo ay nagaling na, ngunit sinabi ng doktor na mayroon siyang malubhang pinsala sa utak at pansamantalang amnesia. Hindi natin mahanap ang kanyang pamilya ngayon. Amnesia. Ang entertainment complex ay nangangailangan ng mga teknisyan. Magpaturo siya sa isang senior at ipatrabaho siya. Naiintindihan, Pangulong Chu, aayusin ko ito. Ang card na ito ay may $100,100. Alagaan mo siya ng mabuti. Pagkatapos ng discharge, ilagay siya sa entertainment complex. Ito ang mga utos ni Pangulong Chu. Malinaw. Sekretarya Chen, huwag kang mag-alala. Tratuhin ko siya na parang sarili kong anak. May anak akong babae na pwedeng pakasalan niya kung kinakailangan. Bahala ka na doon. Hindi ko inaasahan na may interes sa gagawang ito. Malaki ang ating pakinabang. Hindi pa kasal si Tingting ko. Kung mapang-asawa niya ang gagawang ito. Anggat kami sa lipunan sa pamamagitan ni Ginoong Chu. Ang pamilyang Wang ay anggat sa katanyagan. Ang mga binti ko. Makinis, hindi ba? Ang lalaking nakatuon sa ang pinakakaakit-akit. Mahal ko ang iyo, mahinahon na kilos. Narito ang $1,000. Sumama ka sa akin ng isang gabi. At sa iyo na ang lahat. Pag-isipan mo. Itapon mo ang marumi mong pera. Hindi ako tumatanggap ng mabahong trabaho. Mabahong pera. Maruming trabaho. Talaga namang kakaiba ka. Nag-usisa na ako. 75,000 piece katumbas ng 3 buwan ng iyong sahod. Isang hamak na tagapagmasa ng paa. Mula sa kangkungan. Anong karapatan mo? Tanggihan ako. Mahirap lang ako. Pero hindi ako tatanggap ng maruming pera. Pag-isipan mong mabuti. Libo-libong lalaki ang magbabayad. Para makasama ang isang kagaya kong maganda. Magbabayad ako sa iyo. Dapat maramdaman dangal na ito. Bukod pa riyan, nangangako ako. Masisiyahan ka. Hindi ko magagawa to. Maghanap ka ng iba. Ikaw, isang maruming tagapagmasa ng paa. Natulad, huwag kang magkunwari. Paanong nagawa mong tanggihan ang kabutihan ko? Manager, kailangan mo ako. Nagreklamo ang isang customer tungkol sa'yo. Pagbawas ng 4,000 piso sa sahod. Hindi makatarungan kung hindi ka iniligtas ni Ginoong Chu. Si Sekretarya Chen lang ang nagpanatili sa'yo dahil sa awa. Sa tingin mo kailangan kita. Umalis ka. Huwag kang tumitig ng ganyan. Masyado na akong matyaga. Luwalhatiin si Lord Phantom. Bumangon ka. Opo. Mahal na Panginoon, 3 taon na mula ng labanan ng Hallmaster. Sa loob ng 3 taon, Mad Dragon, 7 Slayers, Domain Guardians, at Phantom, 4 na ipinagbabawal na hukbo. Halos 1,000,000 tropa ang naghanap sa buong Daksha, ngunit walang bakas na natagpuan ng Hallmaster. Maaari kayatang Kalapastangan. paumanhin. Buhay ang Hallmaster. Walang mortal o Diyos ang makakapatay sa kanya. Kahit mga Diyos. Hindi. Dalhin ang espada ng pumatay ng Diyos. Agad. O espada ng pumatay ng Diyos, kung mayroon kang diwa. Gabayan mo ako sa Hallmaster. Boss. Isang bag ng bigas. Yung 20 kilo. CJ, you. Nanay. Masikip ang foods pa kanina. Huli na ako umuwi. Ikaw, huwag ka sanang magagalit. Halika dito, Xiao Hao. Kumuha ka ng bangko at umupo. Hoy, Amoy ka. Lumayo ka sa akin.
Oh, bayaw, huli ka na naman. Ilang paa ang hinugasan mo ngayon? Gaya ng dati. Tignan mo, napaka-generous. Siguradong 20 kilo ang bigas na yan. Pupunta sa bahay ni mama ng ordinaryong bigas lang. Hindi ka panipaniwala. Ang intensyon ang mahalaga, di ba? Saka, lahat ng sweldo ko ay napupunta sa kapatid, sa pamilyang, sa ating lahat, sino ang pinaka-naiinggit? Ikaw talaga. Isipin mo itong mga kamay mo, araw-araw na humahawak sa mga paa ng maraming babae. Sayang at hindi ako tanggap sa spa. Kung hindi, magbabayad pa ako para lang magtrabaho doon. Tama na, Wang Jun. Tumahimik ka. Papa, nahulog ang chopstick ko. Anong problema? Pakiusap mo sa tito mo na kumuha ng isa pa. Tito, kumuha ka ng chopstick para sa akin. Oh, ano na naman? Bayaw, ang mga kamay mo ba ay para lang sa paghugas ng paa, hindi para tulungan ang pamangkin? Papa, nahulog ang chopstick ko. Anong problema? Pakiusap mo sa tito mo na kumuha ng isa pa. Tito, kumuha ka ng chopstick para sa akin. Oh, ano na naman? Bayaw, ang mga kamay mo ba ay para lang sa paghuhugas ng paa? Hindi para tulungan ang pamangkin mo. Wang Jun, kumakain na ang lahat. Manahimik ka na lang. Xiao Hao, nalaglag mo ang sarili mong chopsticks. Kuhanin mo mag-isa. Sige na. Huwag kang mangahas. Anong problema? Hindi ka sumusunod sa utos ko ngayon? Ganoon ba? Wang Jun, Tama na, Ting Ting. Hayaan mong ang mga lalaki ang mag-ayos ng kanilang sarili. Huwag kang makialam dito. May itatanong ako sa'yo. Pupulutin mo ba ang chopsticks ng anak ko o hindi? Ma, anak mo si Ajun. Kontrolin mo siya. Bakit ko gagawin? Perpekto ang anak ko. Hindi kailangan ng patnu. Ikaw naman, isang live-in na manugang. Wala kang karapatan na pamuna. Ting Ting, kausapin mo ang kapatid mo. wala akong sasabihin. Nakakaawa ka. Ano pa ang masasabi ko? Tama. Isa kang biro, isang footmaster. Nangangahas, magmatigas dito. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kung wala ang pamilya namin, ikaw ay nakalibing na may tumutubong damo. Pero nangangahas ka, titigan ako ng masama. Wala kang silbi. Oh. Ano ngayon? Ikaw na walang silbi. Gusto mo bang lumaban? Sige, laban. Halika, andito ang mukha ko. Kung mangahas kang saktan ako, ngayon, tatawagin kitang tunay na lalaki. Gawin mo. Walang silbi. Ikaw na salbahe, Lucien. Suklam, lakas ng loob mo. Lucien, tigilan mo yan. Ikaw na pasaway, bakit ka nakatayo lang dyan? Tulungan mo na ang kapatid mo. Suntukin mo, makinig ka. Kung ang kapatid mo ay mapahamak ng salbaheng ito, babayaran mo yan sa akin. Bilisin mo. Suntukin mo na. Huwag mo akong sisihin. Si Wang Jun ay kapatid ko pa rin. Ikaw na halimaw, Lucien, inaaway mo ako. Tama na ang away. Kung magpapatuloy ito, may Kung hindi dahil sa iyong hamak na buhay, tapos ka na, ngayon din. Kuya Lu, umalis na si Xuanshan. Malayo na ang pupuntahan. Wala nang pagkain mula sa akin. Ingatan mo itong lollipop para sa akin. Kapag nakita mo ulit ito, makikilala mo ang Xuanshan mo. Bakit ka nakatingin? Hindi ko sinasadya. Ganon kalakas ang pagtama. Wang Tingting. Simula ngayon, ayos na tayo. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Kaya sinuntok kita minsan. Hindi ba iyan mapapatawad? 3 buong taon. At pinalalaki natin ang isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Iniligtas mo ako noon. Ngunit itong 3 taon,
Nagpakapagod ako para sa pamilya nyo nang walang anumang reklamo. Nagluto ako, naglaba, naglinis ng sahig, pati pagkayod ng inidoro. Tignan niyo ang inyong puso. Kailan ang huling beses na may isa sa inyo ang nagbuhat ng kahit isang daliri? At ikaw? 3 taon bilang iyong manugang na naninirahan dito. At wala sa inyo. Kahit ikaw pa nga, aking asawa. Kailanman ba ay tinuring akong parang tao? Tao rin ako. Isang lalaking nangangailangan ng dignidad. Isang ordinaryong manggagawa sa massage at food spa. Dignidad. Mula sa'yo, manahimik ka. Hindi ko kailanman gusto na pakasalan ka. Hindi ko plano na magtrabaho sa maruming club na yon. Ikaw ang nag-ayos ng kasal. Pinilit mo akong sa trabahong nakakababa ng dignidad na yon. Ngayon tinitignan mo ako pababa. Dahil sa pagsunod sa iyong mga utos, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Yan karapatan. Sapat din eh. Iniisip mo bang gusto ko napakasalan ang isang lalaki na tulad mo? Kung hindi dahil sa... Talaga bang iniisip mo na kailanman ay nirerespeto ka namin? Ang tanging dahilan kung bakit ka namin pinanatili ay ang iyong koneksyon kay Director Chu. Matagal ka na naming pinalayas para magutom, maraming taon na ang nakalipas. Ano ang ibig mong sabihin? Lucien, dahil ang mga bagay ay lumala hanggang sa puntong ito, magsasabi ako ng direts, si Presidente Chu ang siya nagpadala sa iyo sa aming pamilya. Binigyan niya ako ng 100,000 piso at inisip ng nanay ko na may koneksyon ka sa kanya, kaya niya ako pinakasal sa iyo. Ngunit sino ang mag-aakala sa loob ng 3 taon na ito? Hindi siya kailanman nag-abala para sa iyo. Kung gayon, lahat ito ay aking pagkakamali. Kayo ay hindi kailanman naging aking mga tagapagligtas. Mula pa sa simula, ako ay isa lamang. Kasangkapan para sa inyo na umakyat sa hagdanan ng lipunan. Walang duda. Walang duda. Talaga bang inisip mo, ang kapatid ko, isang nakamamanghang, kagandahan na tulad niya, ay pakasalan, isang amnesia na tulad mo? Ngayong malinaw na tayo. Ang kasal na ito ay walang silbi. Pirmahan mo ito. Ako, si Wang Tingting, At ako, si Lucien. ay kusang nagiging mag-asawa. Sa pamamagitan ng buhay at kamatayan, kapalaran at kalamidad, Hanggang sa gumuho ang mga bundok. matuyo ang mga ilog, umugong ang pulog sa taglamig, bumagsak ang niebe sa tag-init, kahit hindi kung ang langit. At lupa ay gumuho. Sapat na. Huwag kang umarte na para ikinapagtaksil ko ang iyo tapat na damdamin. Nakasusuka. Gaya ng iyong nais. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka. Huwag mong dalhin ang malas mo sa pamilya naming nawa. Bulag ka ba?
Huwag mo akong sinusubukang dayain. Ako, sinasabi ko sa iyo, may koneksyon ako sa traffic police. May problema nga ba talaga? Pangalan? Lucien, Edad? nagka-amnesia ako Hindi ko matandaan. Amnesia. Baka hindi siya tumitingin. Sa dinadaanan niya kaya nabangga? Sa tingin, mukha ka namang presentable. Paano ka napunta sa ganitong pagiging palaboy? Seryoso. Hindi rin ako sigurado. CJ, pwede kang umupa sa akin. 1,000 kada buwan, 1 buwan na deposito, 3 buwan na upa, 4,000 lahat yan. May tututol ba? Walang tututol. Bayad na. Pero wala akong dalang pera ngayon. Pwede bang mamaya na ang bayad? Pagkasweldo, babayaran kita. Kawawang lalaki. CJ, pagkasweldo, bayaran mo na ang upa. Pundido na ang bumbilya sa kwarto ko. Tandaan mong bumili ng bumbilya at ikabit mo para sa akin. CJ, at Bay. Kuya Lu, naway pagpalain 611 na matiyak ang investment na ito ngayon. President Chu. Halika. Cheers. Presidente Wang. Tungkol sa investment. Kung maaari lang sana. Naipagpaliban mo muna. President Chu. Tingnan mo, ganito ang sitwasyon. Tayo. Dapat mag-enjoy. Nakakabagot ang usapang pera. Isantabi muna natin yan. At uminom muna. President Chu. Hindi mo pa tapos ang inom. President Chu. President Chu. Ayos ka lang. Halika, dito. Mag-ingat ka sa dinadaanan mo. President Chu. Dahan-dahan lang. Ginoong Chu. Ito. Sa tingin ko, hindi ka nasa kondisyon para manatili dito. Ihahatid kita pabalik sa hotel. Huwag mo itong gawin. Halika na. Tama na. Gusto kong umuwi. Bitawan mo siya. Anong ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Huwag kang makialam. Siya ang girlfriend ko. Girlfriend, tatawag ako ng security para i-verify ngayon din. Batang to. Hindi ko ito malilimutan. Ayos ka lang ba? Hayaan mo ako. Nagtratrabaho kayo. Ang peking eksena ng pagiging bida ay nakakasawa na. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na bahala sa sarili mo. Ikaw, saan ka nakatira? Ihahatid kita sa inyo. Ang kagandahan na tulad niya ay hindi dapat manatili dito mag-isa. Hindi ito ligtas. Ihahatid ko muna siya pauwi. Pag-uusapan natin kapag hindi na siya lasing. Tapos na. Pinirmahan na ang mga dokumento. Hinihintay na lang ang utos. Maaga ka yata. Nagkaroon ba ng problema ang mga plano mo? Isang batang walang respeto ang nakialam. Sinira ang perpekto kong plano. Naging swerte si Chu Yuxuan sa pagkakataong ito. Gamitin ang kahit anong paraan para sirain ang Lingsuan Group. Lingsuan Group sa loob ng 3 araw. Pabagsakin sila. Chu Yuxuan, tignan natin kung gaano katagal magtatagal ang iyong pagmamataas. Pagkatapos ng pagkabangkarote, ikaw ay luluhod sa harap ko, nakikiusap para sa awa. Kalma ka lang.
Tubig. Tubig. Narito ang tubig. Uminom ka. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Tubig. Sino ka? Ako, to. Na-figure out ko na. Ikaw si Kuya Lu. Kuya Lu. Nasaan ang lollipop na binigay ko sa'yo? Paano niya nalaman may lollipop ako? Ito. May lollipop ka. Talaga ngang ikaw si Kuya Lu. Kuya Lu. Alam mo ba, gaano kahirap ang pinagdaanan ng mag-isa sa mga taong ito? Bakit hindi mo ako hinanap kaagad? Sino ka? Miss, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi. Ikaw yun. Lumabas ka. Labas. Akin. Umalis ka. Tungkol sa nangyari kagabi. Kunwari hindi nangyari. Wala kang utang sa akin. Wala rin akong utang sa iyo. Kung gugustuhin mo, akuhin ko ang responsibilidad para sa'yo. Responsibilidad? Paano ka kukuha ng responsibilidad? Lahat ng pag-aari, pinagsama-sama ay hindi kayang bumili ng isa sa mga handbag ko. Kumukuha ka ba ng responsibilidad? O sinasamantala mo lang? Miss Bay, Anong ginagawa mo? Naghahawak ng lollipop na parang tanga. Sinabi ko sa'yo kahapon na ayusin ang bumbilya ko. Nasaan ka? Miss Bay, pupunta na ako. 8. Pasa mo sa akin yung screwdriver. Ano ang tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang magka-impeksyon sa mata? Ayos na ba? Lucien. Anong nangyayari sa'yo? Gising, Lucien. Ang mga naglalakas loob sumakot sa taxia ay mga Nagpadala si Lord Huanglong ng mga nakakode na utos. Ang Sun Call ay naging aktibo kamakailan. Kailangang depensahan ng Huanglong Corps ang mga hangganan. Walang karagdagang puwersa ang maaaring maibigay. 3 taon na ang nakalipas. 4 na dayuhang Diyos ang sumakop sa Daxia. Tanging ang tusong si Zeus ang nakatakas ng buhay. Ngayon, 3 taon na ang lumipas. Malamang na, malapit na siyang bumalik. Nawala ang Palace Master. Kung babalik si Zeus, ang buong Daxia ay babagsak. Anong nangyayari sa Godslayer? Ito ang Palace Master. Ang Godslayer's World ay nagbabahagi ng kanyang kamalaya. Nararamdaman nito ang kanyang banal na enerhiya. Purihin ng langit, ang Master ay nagising. Mahal kong Panginoon, maaari ba nating mahanap siya? Kung saan tumuturo ang aura ng Godslayer, naroon ang ating Master. Magpadala ng utos. Tipunin ang 100,000 Phantom Guards. Lalakad tayo para salubungin ang ating Master pauwi. Lucien, ayos ka lang ba? Okay ka lang? kakaiba ito. Paano ako nagkaroon nitong kakaibang kapangyarihan sa loob ko? At mga imahe sa isip ko. Ano ang mga yon? Mga alaala ba ito? Umalis ka kung ayos ka na. Huwag kang mamamatay sa bahay at sirain ang halaga ng ari-arian ko. Lintik, mahuhuli na ako. Lucien, late ka. Boss, may bigla ang nangyari. Naantala ako, ito ay tamang kumpanya, hindi sakahan ng baboy, hindi ka basta-basta pwedeng dumating at umalis kahit kailan. Naiintindihan mo? Bawas 1,000 sa sahod mo. Ano ngayon? Gusto mo akong suntukin? Halika, suntukin mo ako. Sige, subukan mo. Tinatakot mo ba ang lolo mo? Magbitiw ka kung hindi mo kaya. Pasok.
Director Chu, yung taong pinapaimbestigahan. Siya yung pulubi na nakita natin 3 taon na ang nakalipas. Ano? Anong problema, Presidente Chu? Wala. Sige na. Opo. Matapos ma-discharge, in-assign ko siyang tumira sa bahay ng retiradong empleyado namin, Sunmi. Ngayon nagtatrabaho siya sa resort namin bilang master gamit ang pangalang Lucien. Ito, mga gamit na nakuha mula sa tirahan ni Lucien, mga dokumento at personal na gamit. Lucien. Kapal ng mukha niyang gamitin yan. Tanggalin siya agad. Opo. Teka. Kanselado na. Hayaan muna natin siya dito. Ipaalam sa resort na italaga sa ang pinakamaduduming trabaho. Papaghirapin natin siya. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Sige po. Kalihim Chen, huwag po kayong mag-alala. Sawa na rin ako sa Lucien na yan. Walang problema. Lucien, akala ko si Chen Lu ang nagpoprotekta sa'yo. Ngayon, akin ka na. Ikaw, kunin si Lucien ngayon. Sige. Lucien, may kargang truck ng semento. Buhatin mo sa bubong, gamit ang hagdanan, walang alikabok, sa mga elevator. Kumilos ka. Kailan pa naging tagabuhat ng semento? Ang mga therapist, ako ang gumagawa ng patakaran. Gagawin mo ang sinasabi ko. Kapag sinabi ko, magtrabaho ka, umalis. Aalis na ako, lumabas ka. Ngayon na. Labas. Pasaway na bata. Nakatunghay ako pataas. Ang liwanag ng buwan. Presidente Wang, anong ikinagagalak namin ang inyong presensya? Maaari po kayong maupo. Ang lalaking kagagaling. Sa inyong establishmento, ang binatang, na nagngangalang Lucien, ay nagtatrabaho sa inyo. Si Lucien ay tunay nga, isa sa aming mga therapist. Lucien. Ikaw. Kilala mo siya. Iyan ang aking dating asawa. Napakagandang pagkakataon. Sinira ng maliit na daga na yon ang mga plano ko kagabi. Paano niya nagawang kalabanin ka? Hayaan niyong ako na ang bahala dito. Hindi po ako nasasaktan. Isa lang siyang ipis, na sa tingin ko, ay nakakairita. Ginoong Wang, naiintindihan ko po, marami akong paraan para durugin siya. Panoorin at matuto. Mga bantay. Anong tinititigan mo? Huwag mo siyang titigan. Si Ginoong Wang dito, isang tao na may ganitong katayog na katayuan, ay hindi para sa tingin mo. Punta ka, at itapon ang mga basura ngayon. Hoy! Linisin mo na yan. Ano? Galit ka ba? Huwag kang masyadong umasa. Ang tunay na palabas ay darating pa lang. Matututunan mo hakbang-hakbang kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa akin. Malaki ang kapalit. Lucien, itapon mo agad ang basurang yan o ituring mong tanggal ka na. Lucien, si Ms. Chu ang nagligtas ng buhay mo hanggat hindi mo nababayaran ang utang mong buhay sa kanya. Hindi mo yuyurakan ang kanyang mga panauhi. Anong problema? Naaawa ka ba? Hindi naman talaga. Nag-iisip lang ako kung paano ako napunta kasama ang isang duwag na tao sa loob ng 3 taon. Panginoon, 100,000 Phantom Guards ay palihim na dumating sa labas ng Jiangzhou. Naiintindihan. Ang mga pader ng syudad walang gagalaw nang walang direktang utos. Naiintindihan. Opo. Panginoon, dapat ba nating ipaalam sa gobernador? Ang kanyang tulong ay maaaring magpabilis sa paghahanap sa Temple Master. Hindi kailangan. Ang misyong ito ay lihim na lihim. Anumang pagtagas ay haharapin ng pagpaparusang militar. 1,982 lafay. Tikman mo. Salamat, Ginoong Wang. Uminom tayo.
Tingnan mo siya. Naghahanap ng kung ano-ano. Mukha ba siyang tao na namumulot lang ng mga tira-tira? Alam mo kung ano? Mukhang ganoon nga. Pinapatunayan nito na isang pagpili ang nagbabago ng lahat. Sundin mo siya. At mananatili ka walang kwentang babae. Sundin mo ako. Matitikman mo ang $100,000 na alak. At mararanasan mo ang pamumuhay ng mataas na antas. Ako. Pinagsisihan kong natuklasan ang katotohanan ng huli na. Isa ka lang sa pinakailalim ng lipunan. Laging nakikialam sa mga bagay ng iba. Nakakabuwisit talaga. Ipauunawa ko sa'yo. Ikaw ay walang karapatan kundi ang mamulot habang buhay. Lucien, dapat kang magpasalamat na matikman mo ang $100,000 na alak ngayon. Pasalamatan mo si Ginoong Wang ngayon. Zheng Xiong. Wala akong pasasalamatan. Lucien, hindi ka ba natatakot na matanggal? Isa lang naman akong mababang technician. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik at kumita. Bakit mo ako palagiang ginugulo ng walang tigil? Bakit? Sabihin mo sa akin. Paano kita nagawa ng mali? Bakit kailangan mong sirain ng tuluyan? Kapatid, huwag. Ikaw, bakit ka nakatayo lang dyan? Dapin siya. Talian siya kaagad. Ngayon, tatalian ko siya sa 18 iba't ibang paraan. Ang kanang paa mo ba ang nanipa sa akin? Itali ang kanang paa niya. Sandali lang. Teka muna, President Wang. Anong problema? Gusto mo rin bang subukan? Hindi. Ako. May naalala lang ako. Mukhang siya ay nagkasalit. Si Chen Lu, ang sekretarya ni Director Chu. Paano kung imbita natin siya para manood ng palabas, sekretarya ni Chu Yuxuan? CJ, mahusay. Tawagan mo na siya. Wala akong interes na manood ng pagbasag ng binti. Ayusin niyo na lang yan. Huwag lang sosobra. Anong nangyari? Ang technician ng entertainment seat na si Manager Zheng Xiong ang tumawag. Sabi niya, si Lucien daw ang nakasakit kay Wang Chan. Nahuli na siya ngayon. Gusto ni Wang na basagin ang mga binti niya. Ano? Ano na ba ang ginagawa ni Zheng? Nasaan sila ngayon? Nasa opisina ng technician sa entertainment seat. Ipahanda ang lahat ng tauhan sa seguridad. Umalis na agad. President Wang, hindi makakarating si Secretary Chen. Sayang naman, ang ganda sanang panoorin na hindi niya makikita. Panginoon, gumamit na naman ng banal na kapangyarihan. Posible kaya. Nasa panganib siya. Mga tanod, Panginoon, ipunin ang Phantom Guards kaagad. Lokasyon ng target, 20 kilometro pahilag ang silangan. Buong bilis pasulok. naiintindihan. Lumayo ka. Bilis. Galaw. Ngayon na, nasugatan siya. Pigilan niyo siya ngayon. Tapos ka na sa akin. Tumigil ka. Akala ko kung sino ang mahalaga. Si President Chu pala. Siya nga ba talaga? Ang CEO ng Lingsuan Group. Ang tagapagligtas ko, si Chu Yuxuan. Paano siya? Ang gulo naman nito. Paano ka nga ba naging isang manager dito? President Chu, wala akong kinalaman dito. Si Lucien ang may gawa ng lahat. Tignan niyo ang nangyari. Nasugatan si Manager Wang. Tignan mo to. Sinaktan ako ng empleyado mo. Bibigyan mo ako. Sagot ngayon di. Pagkatapos ng investigasyon, formal kong ibibigay kay Manager Wang ang mga sagot. Pero bago yan, utosan mo ang iyong mga bantay. Napakawalan ang mga tauhan. Paano kung tumanggi ako? Wang Changhong.
Ito ang kumpanya ko, wala kang karapatan na magtururo sa akin. Sa tingin mo ba ang security department ko ay pampalamuti lang? Mabuti. Napakagaling. Sana mapanatili mo ang tapang na ito kapag nagkita tayo muli. Galaw. Ikaw, Sa isang simpleng technician lang, paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Chiyukswan. Magaling. Tamang-tama ang oras. President Wang, kung talagang gusto mong harapin si Lu Chen, makakahanap ako ng ibang paraan. Sayang at nakipagkita ang tito ko kay Gu Qianglong ngayon. Kung hindi, kahit pa nandito si Chiyukswan, hindi siya ang katatakutan namin. Ang posisyon ng tito mo bilang ay mahalaga pa rin sa akin. Para sa isang hamak na mekan, hindi pa sulit na gamitin ang barahang ito. Malapit na. Ang buong Lingsuan Group ay magiging akin. Pagdating ng araw na yon, Chu Yuxuan, ipapatikim ko sa iyo ang kabayaran. Sa iyong kayabangan. Says Chu, hindi ko talaga alam na ikaw pala yun noon. Kung alam ko lang, hindi ko sana nagawang. tama na. President Chu, kahit mahirap ako, narito pa rin ang alok ko. Kung papayagan mo, ako na ang mananagot para sa iyo. Pananagutan. Sa sweldong 4,000 yuan na binabayaran kita. Gusto mong ikaw ang mananagot para sa akin. Yan ba ang plano mo? Ako, tratuhin kita ng tapat. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Nasabi ko na sa iyo na hindi tayo magkapareho. Antas sa lipunan. Huwag kang magpatali sa mga ilusyong pantasya. Sis Chu, emergency. Kanina lang, lahat ng mga pangunahing supplier namin ay tumawag ng sabay-sabay. Humihingi ng bayad, malapit nang bumagsak ang ating capital chain. Paano nangyari to? Hindi ba nangako sila ng isang buwang extension? Sigurado, baka na ito ni Wang Chang. Sa panig ng supplier, panatilihin silang mahinahon. Si Gu Qianglong mula sa Red Pin Capital ay darating para sa inspeksyon sa madaling panahon. Kung mag-invest siya, may pag-asa pa. Pupuntahan ko siya, ihanda ang mga materyales. Naiintindihan. President Chu, may mga bulong-bulungan na ang inyong capital chain. Ay malapit nang maputol. Totoo ba? Ang mga usapin ng aming kumpanya ay hindi kailangang alalahanin mo, President Wang. President Chu, hindi na kailangan ng formalidad. Magkakilala na tayo matagal na. Paano naman ako hindi makikiala? Ngayong gabi sa Yini Hotel, nagpareserba ako ng pribadong silid. Pag-usapan natin ang 1 bilyong pisong investment. Habang naghahapunan, sumasang-ayon ka. Director Chu, naniniwala akong sapat ang iyong katalinuhan para gawin ang tamang pagpili. Hindi ka ba nangako mananagot? Kaya mo bang magbigay ng 1 bilyong piso? Kung kaya mo, sa iyo ako. Umalis ka. Ang nangyari ay hindi nangyari. Huwag mo akong makikita ulit. Aba. Kung hindi pala, paborito ni Presidente Chu, ang Golden Boy. Ang kanyang mga mahalagang organo ay malubhang bumabagsak. Ang pagkasira ng langit ay papalapit. Hindi aabot ng 1 oras ang buhay. Umalis ka dyan, basahat. Bakit ka nakatayo dito? Umalis ka. Matandang lalaki, ang iyong mga panloob na organo ay nagsasara na. Pumunta ka sa ospital. Bago pa ito, huli na. Sino ang nagpahintulot sa tau-tauhan na ito na magsalita ng kahangalan? Paano mo nagawang sumumpa sa aking lolo? Lu Chen, mayroon kang kapalangan. Si Ginoong Gu ay ang aming iginagalang na bisita. Kung ang iyong padalos-dalos na salita ay maging sanhi na mawala sa amin ito, kasunduan sa pamumuhunan, si Chairman Chu ang sisira sa iyo. Ilingpit mo ang iyong mesa at umalis ka na. Lingshan Group ay walang lugar para sa tulad mo. Ang kaguluhang ito ay lubos na kasirapurian. Matandang Master Gu, inaasahan namin ang iyong pagsusuri. Ang iyong kagandahang loob ay napapansin. Ito ay simpleng, isang pag-aayos na kapwa nakikinabang. Ano ang nangyari dito? President Chu, dapat mong tanungin ang iyong mahalaga na tagapagtanggol na si Lu Chen. Ito, naiintindihan ko. Nagho-host kami kay Ginoong Gunang siya. Ay biglang pumasok na nagsasabing, ang matanda ay mamamatay na. Anong ganap na kasinungalingan? Ito ay kasuklam-suklam. Hindi ko inakala. Ikaw ay magiging ganito. Isang ganap na kabiguan. Chairman Chu, Tinanggal ka na. hindi ko naman gustong sumpein ang sinuman. Ako lang ay nagsasabi ng totoo. Manahimik ka. Ayokong marinig ang isa pang salita mula sa... Ngayon na, umalis ka sa paningin ko. Lu Chen, sabi ni Presidente Chu, umalis ka. Bingi ka ba? O kailangan ko pang, kalag ka rin ka palabas mag-isa. CJ, aalis ako.
Lolo Gu. Pasensya na po sa nangyari. Sana ay hindi nyo ikasama. Wala yon. Wala yon. President Chu, huwag mo nang isipin. President Chu, dapat kang mag-focus sa pagdidisiplina sa iyong mga staff. Kung may mangyari sa lolo ko, magkakaroon ng problema. Kayong lahat, hindi kayo makakayanan ang kahihinatnan. Lolo Go. Lolo. Anong problema? Lolo, Ginoong Go. Lolo, ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Masyadong matagal. Kung maghihintay pa ng ambulansya, may ospital malapit dito. Dalhin muna natin siya doon. Nakuha ko. Hanggat hindi natin mahanap si Gansu nang walang utos ko, walang kahit isang langaw ang pinapayagang umalis. Sino kayo? Ito ang kumpanya. Bakit hindi niyo ako pinapalaya? Kami ay Phantom Guards na nakaduty. Kahit sino na makialam ay agad na mga tauhan sa militar. Commander, si Elder Master Gu ay inatake sa puso. Critical na ito. Kailangan niya ng agarang lunas. Kami ay nakikiusap sa inyong awa. Ako ay mula sa Lingsuan Group. Ang chairwoman, paano po ako makakatulong? Sa inyong investigasyon, utusan niyo lang po. Pahintulutan niyo silang umalis. Salamat. Ngayon, President Chu, ipunin ang lahat ng tauhan ng Lingsuan Group dito kaagad. Kakaiba. Hindi tumutugon ang Godslayer's words. Baka, umalis na ang Temple Master. President Chu, lahat ba ay narito na? Lahat ng tauhan ng Lingsuan Group, kasama ang mga janitor, security guard, at massage therapist, ay naririto. MS Chu, ito ay napakahalaga. Kailangan kong ipadala ang aking koponan para halugugin ang bawat sulok ng gusaling ito. Pakiusap na makipagtulungan. Magsimula na. Commander, wala. Magretiro na kayo. Si Han Kui, Governor ng Jiangsu. Han Kui, Gobernador ng Jiangsu. Bakit siya nandito? Tumigil ka, Dan. Ako si Han Kui, Gobernador ng Jiangsu. Hinihiling ang pagharap kay Lord Marriage. Lord Marriage, tungkol sa iyong pagbisita sa Jiangsu, ang pagkaantala ng aking pagtanggap ay hindi mapapatawa. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Walang masama. Kakaagap ko lang nalaman ang pagdating ni Lord Marriage. Kaya naman, nakapaghanda na ako ng ayos para sa hapunan. Hinihiling ko po sana ang iyong karangalan ngayong gabi. Hindi kailangan. Mayroon akong mga importanteng walang oras para sa mga handaan. Bukod pa riyan, tungkol sa bagay na yon, para sa iyong kasalukuyang misyon sa Jiangsu, kung mangangailangan ka ng tulong, huwag kang mag-atubiling mag-utos. Lubos akong makikipagtulungan. Kapag kinakailangan, ipapaalam ko sa iyo. Manahimik ka maliban kung kinakausap. Sapat na. Mayroon akong ibang mga kailangan. Nirerespeto kitang inihahali. Mahal na Panginoon, ang individual na iyon, ano ang tunay niyang pinagmulan? Isang tao na lampas sa aming abot. Sa paningin ng iba. Ako ang pinakamataas na otoridad ng estadong ito. Hindi mahahawakan at iginagalang. Ngunit sa kanilang pananaw, ako ay isa lamang. Isang napakaliit na insekto. Isang kumpas lang ay kayang durugin ako ng lubusan. Lucien, ikaw. Sinasabi mong nabubuhay sa ganitong buhay. Anong klaseng kawawang pamumuhay? Nandidiri sa iyo ang iyong asawa. Dumudulas ang renta sa mga daliri mo. Kahit ang babaeng gusto mong protektahan ay hindi mo na iligtas. Lubos kang walang kwenta. Kawawa ka. Dr. Lai, kumusta ang aking lolo? Ayos na ba siya? MS, Go. Ang kondisyon ni Mr. Go ay kritikal. Maraming panloob na organ ang sumuko. Wala na kaming magagawa. Dr. Lai, ikaw ang pinakamahusay na doktor. Sa Jiangsu, nakikiusap ako. Isipin mo ng paraan. Pera, kahit magkano, babayaran ko. MS, Go. Hindi ito tungkol sa pera. Naabot na namin ang aming limitasyon. Walang paraan para umusad. Ikaw, maghanda para sa pinakamasama. Dr. Lai, Matanda, ang iyong mga mahalagang organ ay nagsasara na. Pumunta sa ospital. Ngayon, o magiging huli na ang lahat.
Sis Chu, sino ang taong tinanggal ng iyong kumpanya ngayon? Ang lalaking binanggit mo. Ang pangalan niya ay Lucien. Para saan mo siya kailangan? Sa ospital kanina. Binigyan si Lolo ng critical na diagnosis. Sabi nila mamamatay na siya. At ang mga sintomas ay eksaktong tumutugma sa hinulaan ni Lucien. Ano? Paano nangyari ito? Kung nakilala ni Lucien ang mga sintomas, siguradong alam niya kung paano iligtas si Lolo. President Chu, pakikontak siya. Pakiusap mo siyang humanap ng paraan para iligtas ang aking lolo. Ito, CJ. Kumalma ka. Kukontakin ko siya ngayon din. Lulu, hanapin mo ang numero ni Lucien. At i-text mo sa akin. CJ, President Chu, na ipadala na ang numero. 3 taon, sinabi mo na ang pananatili mo sa akin. Ay magiging kapaki-pakinabang. Nakalaban niyang iyon. Binabaan ako ng telepono. Ihanda ang kotse. Aalis ako. Lucien. 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 Uy, ganda, sino ang hinahanap mo? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ako ito. Ah, si Chu pala. Sa inyong mataas na posisyon. Bakit ka pa pumunta? Sa kubo kong inuupahan. Lucien, paano mo nalaman na may sakit si Guchanglo? May sakit. Hindi ko nakita. Nagbibiro lang ako. Lucien, tulungan mo lang ako sa isang beses na ito. Gamutin mo ang sakit ni Guchang. Siya ay isang napaka-importanteng kliyente sa akin. President Chu, mali po ang iniisip nyo. Ako po ay isang maliit lang na message technician. Hindi na nga po ako technician. Tinanggal ninyo ako. Sabihin niyo nga po sa akin, paano po malalaman ng isang tulad ko kung paano gamutin ang sakit ng isang tao? Hindi po ba, si Chu? Lucien, huwag kang maging ganyan kawalang utang na loob. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang mga pag-ugali mo, hindi pagsunod, pananakit, at pagkaaway sa mga importanteng kliyente. Kahit isa lang doon ay sapat na para tanggalin kita ng 10 beses. Kaya, Chu, napakagaling. Tungkol po sa pagtanggal niyo sa akin tungkol doon, wala po akong reklamo kahit ano. Kaya may iba pa po ba? Ikaw, ang imposible. At Bay, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Umiinom ka. Araw na araw, hindi ka nagtatrabaho. Bakit ka umiinom? At Bay, nawalan po ako ng trabaho. Ang upa ko po sa inyo, baka matagalan bago mabayaran. Aalis na po ako bukas at lisanin ang apartment. Para sa atrasadong upa, kailangan po ninyong maghintay hanggang makahanap ako ng bagong trabaho para mabayaran kayo. Mabuti pala ang mawalan ka ng Huwag kang mag-alala. Pumayag ka lang sa isang kondisyon ko. Hindi mahirap, ibabawas ko ang upa mo sa nakaraang 3 buwan at hayaan kang tumira ng libre sa loob pa ng 3 buwan. Kahit na ako ay isang massage therapist lang, may prinsipyo ako pagdating sa buhay. Nagbebenta ako ng kasanayan, hindi ng sarili ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit na, bayaran mo ako ng maaga. Hindi ko iyon tatanggapin. At gusto mo pa ng diskwento sa upa. Asa ka pa. Binibining Bay, anong kondisyon po yun? Pakinggan natin. Magpapakatotoo na ako. May class reunion ako. Ngayong gabi. Kailangan kitang magpanggap na boyfriend ko. Isang gabi lang. Katumbas na ng upa ng 6 na buwan. Tayo ba? Hindi po. Hindi ko po kaya. Bakit hindi? Magpapanggap lang na boyfriend ko. Hindi ko naman pinapaakyat sa bundok ng patali. Lalaki ka ba o hindi? Sige po. Gagawin ko po. Pero Binibining Bay, iyong pangako po ninyo, ng 6 na buwan, sana po ay hindi lang salita. Huwag kang mag-alala, 6 na buwan lang naman na upa iyon. Ang bai mo, hindi mapapako ang mga pangako dahil dito. Naghanda ako ng malinis na damit para sa'yo. Maglinis ka, at magmukhang presentable. Ngayong gabi, huwag mo akong ipahiya. Sa mga dadalo ngayong gabi, ay mayroong kaaway ko. Huwag kang masyadong magsalita, sundin mo lang ako. CJ, naiintindihan ko po. Kilala mo siya. Ang isang walang kwenta. Natulad ko ay hindi makakakilala sa ganyang pribilehiyong prinsesa. Halika rito. Umupo ka rito. Umupo ka rito. Aba. Baizu, sino ito? Kumporme mong dala, hindi mo ba ipapakilala? Conform. Kalokohan. Surong. Masama ka pa rin talaga. Nang ugali. Wala ka pa rin masasabing maayos.
Hayaan niyong ipakilala ko sa lahat. Ang aking kasintahan, si Lu Chen. Kaya siya ang kasintahan mo. Lu Chen. TSK, TSK, TSK. Ang pangalan na. Parang galing sa nobela ng pag-ibig. Pasensya na po sa pagkahuli naming lahat. Nabayaran ko na ang bill bilang paumanhin sa aming pagkahuli. Oh, Sino yung gwapong yun? Ang pogi, at ang mapagbigay. Ang swerte mo naman. Hayaan niyong ipakilala ko sa lahat. Siya nga pala, ang aking kasintahan, si Zhang Kun. Manager siya, sa Red Pine Capital. Wow, Red Pine Capital. Narinig ko, kumikita ang mga empleyado nila ng higit sa 1 milyon taon-taon. PFFT, sahod na milyones, para lang yan, sa mga baguhan. Si Zhang Kun ay manager. Sa tingin mo makukontento, siya sa mumurahin lang. Ang swerte ni Xuro na makahanap na ganito kagandang lalaki. Samantala, si Baizu ay may kasamang talunan. Sa totoo lang, si Baizu ay ang reyna ng campus namin noon. Hoy Zuzu, ano bang trabaho ng lalaki mo? Hindi mo pa rin sinasabi ang kahit ano tungkol sa kanya. Nahihiya ka bang ibahagi? Ha ha ha. Ang bilyong dolyar na pautang na ito ngayong araw ay dapat mas... Kung hindi, ang Lingsuan Group ay hindi makakaligtas paglampas ng 3 araw. Shuyuksuan, kailangan mong kontrolin ang iyong galit. Panatilihing mahinahon ang iyong sarili. Kahit samantalahin ka niya, hindi ka naman mapupuruhan. MS Chu, tungkol sa pabor na hiniling ko, kumusta na iyon, President Gu? Nakausap ko na si Lu Chen. Ngunit tumanggi siya, wala na akong magagawa. President Chu, maaari mo bang ipadala sa akin ang kanyang lokasyon? Pupuntahan ko siya ngayon. Nakita ko lang siya sa Galaxy Hotel. Ilang sandali lang ang nakalipas. Malamang kumakain siya dito. Kung gusto mo siyang hanapin, maaari kang pumunta dito. Galaxy Hotel. Manager Gu. Ako ito, Guyan. nandito na si Enagyu. Kakain din ba kayo ngayong araw? Agad akong maghahanda ng mesa. Manager Gu. Kailangan ko ng isang maliit na pabor. Kung hindi ka abala, may bisita na nagngangalang Lu Chen na kumakain sa inyong hotel. Maaari mo bang tingnan para sa akin kung saang private room siya? At saka, magpadala ng 2 premium na alak. Anong price range ang iyong iniisip? Naaalala kong mayroon ka. 2 bote ng limited edition. Romaine Conti. Romaine Conti. Tama ba? Ang 2 bote na yon ay nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. Sigurado ka bang ipagkakaloob mo ang mga ito? Ihatid ang 2 bote na ito. Ilagay muna sa aking account. Mamaya, babayaran ko mismo. Naiintindihan ko. Aayusin ko na ngayon. Isa pa. Kapag naghahatid, huwag sabihin na galing sa akin. Sabihin lang na, isang kaibigan ang nagpadala. Para sa buong Malinaw. Ang mahal na alak na ito. Bakit mo naman ipadala ito ng hindi nagpapakilala? Komplikado ito. Baka tanggihan niya ito. Sundin mo lang ang utos ko. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa driver. Ihanda ang sasakyan papuntang Galaxy Hotel. President Chu, humihingi ako ng paumanhin. May dumating na bigla ang mahalagang bagay. Nagdulot ito ng pagkaantala sa akin. President Wang, hindi na kailangan ng paumanhin. Kakadating ko lang din. President Chu, anong skincare ang karaniwan mong ginagamit? Ang kutis mo ay kasing kinis ng cream. Direkto Wang. Umuupo ka na. Naka-order na ako ng mga pagkain. Malapit nang ihain ang pagkain. Siyempre naman, walang pagmamadali. Marami pa tayong oras. Baizo, nagtanong lang ako tungkol sa trabaho ng iyong kasintahan. Bakit ka namumutla? Namumutla ka yata. Baka naman may itinatago ang trabaho niya. Huwag kang mapagmataas. Ang boyfriend ko ay isang project contractor. Walang dapat ikahiya dyan. Hindi ko binanggit para hindi magmayabang. Tulad mo. Contractor. Seryoso ka. Mukhang hindi siya bagay sa ganyan. Mukha siyang mas parang construction worker. Sa iyong mga pamantayan, bakit ka nakikipag-ayos sa laborer? Surong, sobra kang nag-iisip. Pagdating sa mga proyekto, ang aming kumpanya, kamakailan lamang ay namuhunan sa malalaking pagpapaunlad. Multi-bilyong dolyar ang laki ng mga proyekto. Yelu, maaari mo bang sabihin sa amin kung aling partikular na proyekto ang iyong pinamamahalaan? Huwag na. Nating pag-usapan ang trabaho ngayon. Ito ay isang class reunion. Nandito tayo para muling kumonekta. Masyadong maraming usapang negosyo ang nagpapahiwatig ng kasakiman. Tama si Baze. Ang mga pagtitipo ng klase ay hindi dapat madungisan ng usapang pera. Paumanhin po. Kailangan ko pumunta sa banyo. Henry Wang, itigil mo ito. President Wang, huwag mong gawin ito. President Chu,
Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dahil naparito ka ngayong araw, pinapatunayan nito. Alam mo kung paano ito magtatapos para sa'yo, hindi ba? Kung susunod ka sa akin, ang 1 bilyon na ito ay sa'yo. Maging masinuri. Direct to Wong. Hindi ako ganoong klase ng tao. Magpakita ka ng respeto. Mahal, matagal na kitang hinahanga, matagal na talaga. Kung magpapadala ka sa akin, hindi lang 1 bilyon, kahit 2 bilyon pa, ibibigay ko sa'yo. Lahat ay yun na. Huwag kang mag-alala. Hinihingi mo ba ang kamatayan mo? Lucien, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ang lalaking ito, ganito ang trato sa'yo. Tapos dinedepensahan mo pa siya. Kung paano niya ako tratuhin, ay sa akin na iyon. Hindi sa iyo. At sinabi ko na sa iyo dati pa. Enric Wong, paumanhin sa ngalan niya. Ang bagay na ito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Enric Wong, pakihintay muna. Bibigyan kita ng paliwanag mamaya. Lucien, pinadala ka ba ng langit para guluhin ako? Bakit mo lagi akong sinasabotahe sa mga kritikal na sandali? Sinubukan kang atakihin ng bugoy na yon. Pinoprotektahan kita. Pero sinisisi mo pa rin ako sa pagkasira ng iyong karera. Hindi ako kasing inosente ng iniisip. Naranasan ko na ang walang katapusang mga laban sa negosyo. Alam ko kung paano ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi ko kailangan ang iyong tulong. Walang silbi na tulong. Napakalaking tulong niyan. Chu Yuxuan, sa mundo mo, mayroon pa bang mahalaga? Maliban sa iyong mahalagang karera at pera. Kung hihingin ng bugoy na iyo ang iyong katawan kapalit ng 1 bilyong piso na investment, papayag ka ba? Ang pakikipagtalik sa kanya ay makakakuha man lang sa akin ng pondo. Ano ang ibinigay mo matapos makuha ang una kong pagkakataon? Wala. Yuxuan Chu. Nagkamali ako tungkol sa iyo. Akin ang pagkakamali, Lucien. Hindi ko napansin. Anong klaseng babae ka? Ano ako? Hindi mo kailangan alalahanin. At isa pa, lumayo ka sa buhay ko. Hindi tayo galit sa iisang antas ng lipunan. Hindi na magtatagpo ang ating mga landas. Ang isang taong tulad mo, isang babaeng walang kahihiyan, ay hindi karapat-dapat na makilala ako. Yuxuan, huwag kang magpagalaw. Yang ordinaryong tao na yan, asikasuhin ko siya agad. Ngayon, maghapunan muna tayo. Nakabook na ako ng private room sa Ayla Lounge. Pagkatapos ng hapunan, ilalabas kita. Sumama ka sa akin. Saan ka pupunta? Pervert ka. Pumunta ka sa impyerno. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Patawad sa lahat. Pasensya na sa pagkahuli. Ano ng problema? Kilala ko ang lalaking yan. Alam niya ang mga sikreto ko. Lucien, ano ang ginagawa mo dito? Manager Song, nakakagulat na makita ka dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Song Kun. Kilala mo ba ang kasintahan ni Pearl? Naman, siya ang massage therapist sa aming entertainment company. Teka, hindi mo pala alam? Pearl, hindi ba sinabi mong ang kasintahan mo ay isang engineer? Anong klaseng engineering ba iyon eksakto? Nakakatawa ka naman. Ano bang mali sa massage therapy? Boyfriend ko pa rin siya. Walang trabahong mababa ang dignidad at walang kaluluwang hindi karapat-dapat. Sa pamamagitan ng paraan, nakalimutan kong banggitin kaninang umaga. Nasaktan niya ang isang guest sa aming kumpanya, napatanggal siya sa trabaho. Kaya ngayon, hindi na siya kahit therapist pa. Baizu, hindi ko akalain na bababa ka sa ganito kababa para makipag-date sa ganitong klase ng tao kahit tambay na walang trabaho ay sapat na para sa iyo. May kasabihan para dito. Ang desperadong panahon ay nangangailangan Ng desperadong hakbang, iyan na nga. Mga Ginoo at Ina, patawad sa pag-abala. Ako ang General Manager ng Galaxy Hotel. Maaari ninyo akong tawagin View. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay isang misteryosong ang nagpadala sa inyo ng 2 bote ng bihirang vintage na alak, isang limited edition. Isang 1,900 at 900 puro manikon. Sobrang eksklusibo. Tama. Mahusay na obserbasyon. Ito ay isang 1,900 at 900 Romani Conti. Sa buong Jiangzhou, wala pang 10 tao ang nakatikim ng alak na ito. Mga kaibigan, mag-enjoy kayo. Manager Go, ang alak na ito, magkano ba kada bote? Siguro 10,000 piso. 10,000 piso lang kada bote. Hindi ko na kailangang ihatid pa. Sabihin ko sa inyong lahat.
Ang 2 boteng ito, ang bawat bote ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Naku po, 1 milyong pisong alak. Dapat ko itong i-post. CJ, mga kaibigan, mag-enjoy kayo, hindi ko na kayo guguluhin. Ang mahal na alak na iyan. Sino kaya ang nagpadala? Hindi mahalaga kung sino ang nagpadala, kung para kanino ang mahalaga. Para kanino? Hindi ba halata? Nga, maliban kay Kuya Kun, sino pa ba ang pagbibigyan niya? Nga, si Kuya Kun lang ang isang tao na may ganyang estado. Ang kayang paibigan ang malaking boss na magbigay ng alak na 1 milyong piso. Ang Zangkon natin, kadalasang nakikipag-ugnayan sa mga CEO ng malalaking korporasyon, mga CEO. Sila, karamihan ay may pangangailangan sa pondo. Kaya, hindi nakakagulat na sipsipin siya. Ay, 2 bote lang naman ng alak yan, hindi na kailangang maging formal pa. Heto, bubuksan ko para sa lahat. Tikman natin lahat. Ay. Kuya Kun, sandali lang. May sasabihin ako, Brother Kun. Ang isang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Kahit isang maliit na lagok nito ay halos 100,000 piso sa aking palagay. Ang ilang manloloko at hamak na tap ay hindi karapat dapat uminom nito. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Talagang-talaga, ang ilang tao rito ay hindi tunay na karapat-dapat sa napakasarap na alak na ito. Tama, isang tambay na walang trabaho, na nagpapanggap na isang construction tycoon, nakakadiri. Ang 1 milyong pisong alak na ito ay hindi dapat masaya sa taong tulad niya. Sa silangan, 10 kilometro mula rito, pumunta ka roon kaagad. Naiintindihan. Dahil ganyan ang nararamdaman nyo. Pasensya na kaibigan. Wala kayong makukuha dito. Dalhin mo dito, mahal. Isa lang mamahaling alak pagkatapos ng lahat, kahit pa ito ang alak ng mga Diyos. Hindi ko inumin. Kayong mga makamundo at mababaw na tao ay hindi sulit sa oras ko. Ang class reunion na ito ay hindi sulit puntahan. Lochen, umalis na tayo. President Yu, nasunod ko na ang inyong mga tagubili na ipadala ang 2 bote ng 1,900 at 900 puro man konti. Ngunit President Yu, sa tingin ko, ang grupong iyon ay mga mangmang lamang mula sa probinsya. Wala sa kanila ang karapat-dapat sa ganitong prestiyo. Ang mga mamahaling alak na yan ay perlas na binibigay sa mga baboy. 3 milyong piso ay walang halaga para sa aming kumpanya. Ang iba ay hindi mahalaga. Ngunit ang lalaking si Lucien ay kailangan ng espesyal na atensyon. Malapit na akong dumating. Pag-uusapan natin ang mga detalye ng personal. Lucien, Xiao Zhao, halina rito. Suriin ang pribadong silid 308. Hanapin si Lucien doon, siguraduhin siya ay tratuhin ng may lubos na pag-iina. Naiintindihan. Director View, maagang umalis si Lucien. Wala na siya, dumating na ang alak. Bakit siya umalis? Narinig ko silang nagsasabi na si Lucien ay walang trabaho lamang. Sabi nila, hindi siya karapat-dapat sa alak at pinaalis nila siya. Ang inaasahang bisita ay walang nakuha habang ang iba ay inubos ito. Hindi katanggap-tanggap. Pilitin ko silang iluwa ang bawat pata. Lucien, paumanhin. Kung hindi dahil sa akin ngayon, hindi ka sana mapapahiya ng ganito. At Bay, hindi ito ang kasalanan mo. Walang nakapansin na aabot pa sa ganito ang sitwasyon. Bukod pa riyan, kung hindi ako, lubos na walang silbi. Hindi ito mangyayari kailanman. Sino ang nagsabing wala kang silbi? Sa tingin ko, napakagaling. Dahil hindi nila pinapayagang Si Aethes ba ay ang manlilibre sa iyo? Ngayong gabi, iinom tayo hanggang sa bumagsak tayo. Tara na. Lahat, ang aming Hong Song Group ay may mahalagang balita. Ang aming iginagalang na bisita na si Lucien ay pinaalis na. Manager Gu, nagkakamali ka siguro. Si Lucien ay isa lamang, tambay na walang trabaho. Paano siya naglakas loob na umangkin ng VIP status? Para hindi madumihan ang mamahaling alak na ito. Nagkasundo kami, paalisin siya. Mas mababa siya sa lahat. Kung wala siya, matitikman mo ba ang alak na nagkakahalaga ng milyon? Manager Gu, nagkamali ka. Ang alak na ito ay hindi para sa kanya. Dapat ito ay mula sa isang boss para kay Brother Kun. Zhang Kun. Maaaring mukhang mahalaga ka sa kanila. Ngunit para sa amin, isa siyang wala. Isang simpleng manager na tulad mo. Maglakas loob uminom ng limitadong Romaine Conti. Dapat alam mo ang iyong lugar. Hayaan mong linawin ko ito. Ang 2 bote ng walang katumbas na alak na ito
ay ipinadala ng isang misteryosong para mismo kay Lucien. Ngunit kayong mga hangal ay pinaalis siya at ngayon ay magbabayad kayo 3 milyong piso para sa 2 bote. Magbayad na kayo ngayon o walang makakaalis dito ngayong gabi. Manager Q. Ang pag-ugali na ito ay lubhang hindi naangkop. Ang aming na si Emma Q ay isang top dito. Kung isusumbong ko sa kanya ang insidente ngayong araw, maaaring pag-isipan niyang muli ang paggasta pa ng isang kusing dito. Wala akong masamang intensyon. Ngunit ang isang mababang manager ay hindi magtatangkang kausapin ng direkta si Emma Q. Kung pag-uusapan si Emma Q, malapit na siyang dumating. Kung gayon, haharapin mo ang kanyang galit. President Q, ano ang nagdala sa'yo rito? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Si Zhang Song mula sa Hong Song Investment. Tawagin mo na lang akong Xiao Zhang. Emma Q, ang sarili mong empleyado si Xiao Zhang ang nagpaalis sa iyong bisita. Halika na, ubusin mo. Alam mo ba, kaibigan, talagang naabot mo na ang pinakamababang antas. Utang mo sa akin, 3 buwang upa. Ngayon, nawalan ka pa ng trabaho. Hindi ko nakikita kung paano ka mabubuhay sa Jiangsu. Ako, hahanap ng bagong trabaho. Sis Bei, tungkol sa upa, babayaran kita kagad. Sinabi ko sa iyo, kung magpapakita ka ngayong araw, babawiin ko ang 6 na buwang upa. Tinutupad ko ang mga pangako ko. Huwag kang mag-alala. Halika na, isa pang round. Ikaw ang nagpaalis kay Lucien. Hindi ako. Wala akong alam. CJ. Magaling. Gayon pa man. Tanggal ka na. Hindi, President Q, hindi ako. Kasalanan lahat ito ng sumusumpa kong kasintahan. Halika rito, bakit ka nakaupo? Humingi ka ng tawad kay President Q. Go, go. Hindi ko alam na kaibigan mo siya. Ako, taos-puso akong humihingi ng tawad. Old Q, ibalik mo ang alak na ito. Hindi sila karapat-dapat dito. Oh, itapon ninyo ang mga ito. Palabas dito. Mga pangit silang tingnan. Manager Gu, emergency. Napaligiran ng mga tao ang aming restaurant. Ano? Hayaan mong makita ko. Sino ang nagtatangkang guluhin ka? Isigurado ang lahat ng labasan. Walang sinuman ang papapasukin o palabasin ng walang inspeksyon. Pagkatapos ng security check, ang mga otorisadong tauhan ay maaaring dumaan. Naiintindihan. Aksyon! Tabi! Sino ka ba para humarang? Paano mo nagawang pigilan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ang oras ko ay mas mahalaga kaysa buhay nyo. Kung masasayang ito, kaya mo bang bayaran ng presyo? Umalis na kayo! Lalapastanganin mo ako. Isa pang salita, gagamit kami ng nakamamatay na puwersa. Sige na. Sino ka ba talaga? Old Q, huwag mo munang tawagin ang security. Ang mga taong ito ay may malakas na koneksyon. Director Gu, alam mo ba ang kanilang pinagmulan? Hindi eksakto, pero alam ko, galing sila sa mas mataas. Kahit ang gobernador mismo ay kailangang magpakita ng respeto. Tara na, sa loob muna. Halika na. Ubusin mo. Sis Bei, dapat tigilan mo na ang paglasing ka na. Sabi ng sino, hindi ako nalalasing. Paano naman ako magiging lasing? Sis Bei, gumising ka. Ako. My lord, buong hotel ay hinalughog na, walang bakas, ng kinaroroonan ng Temple Master. Tila, naihuli na tayo ng isang hakbang. Kailangan nating hintayin ang susunod na spiritual awakening ng Godslayer's Word. Utos, suriin ang surveillance footage ng Galaxy Hotel. Kilalanin lahat ng umalis sa nakalipas na kalahating oras. I-cross-reference sila sa mga individual na nakita dati sa Lingsuan Corporation. Naiintindihan. Miss Bei. Miss Bei, huwag kang sipunin. Huwag mo akong iiwanan, please. Natatakot ako. Mi Bei, sumusumpa, hindi kita iiwan. Nagsinungaling ka sa akin. Nangako ka na hindi ka aalis, ngunit sa huli, iniwan mo ako.
Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga taong ito para sa akin? May ideya ka ba? Sino ang tinutukoy ni Miss? Sino kaya yon? Hawakan mo ako, please. Panaginip ko bawat gabi ang iyong yakap. Ito ay mula sa bahay ni Lucien, mga nakuhang dokumento at personal na gamit. Bakit ito nandito? Paano napunta sa kanya? President Chu, tungkol kay Lucien ulit, kailangan namin ang iyong tulong. President Yu, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya. Ayaw niya. Wala na akong magagawa. President Chu, paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Kung mahihikayat mo si Lucien na gamutin ang lolo ko, papayagan ko ang 1 bilyong puhunan sa lingsuan ko kahit walang tubo. Binding ba ang pangakong ito? Ang salita ko ay aking panata. CJ, susubukan ko ulit. Tapos na ang paghihintay. Pupuntahan ko siya ng mag-isa. Maraming tanong ang kailangang sagutin ng personal. Chairman Wang, ang address ni Lucien ay natagpuan na. Isang hamak na technician. Naglakas loob na paulit-ulit na sirain ang mga plano ko. Kung hindi ko siya, pagpunit punta ngayong araw. Babaguhin ko ang apelyido ko. Kontakin ang Black Wolf Gang. Umalis ka agad para ubusin ang pesting iyon. Naiintindihan. Nakasusumpang technician. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang magmakaawa na mamatay habang naghihirap ng buhay. Lucien, Ano ang dala mo rito? hindi ba pwedeng silipin lang kita? Ngayon ang sinabi mo. Simula ngayon, ayaw mo na ng anumang koneksyon sa akin. May dala kang agenda, di ba? Sabihin mo na. Hindi ko gusto ang paikot-ikot. Sa paningin mo, ito na talaga ako. CJ, dahil direkta ka, diretso na ako sa punto. Ano ang kailangan para gamutin si Guchanglo? Sabihin mo ang kahilingan mo. Kung kaya ko, gagawin ko. Kung gayon, gusto kita. Magagawa mo ba? Sang-ayot, bibigyan kita ng... Sir, kinumpirma namin na ang mga tao sa Galaxy Hotel ngayong gabi ang nagngangalang Lucien ay ang Hallmaster na hinahanap namin. Ipakita mo sa akin ang footage. 3 taon, Hallmaster. Sa wakas nahanap ka namin. Ang tirahan ng Hallmaster. Kumpirmado, Kumpirmado. magbigay ng utos. Lahat ng unit kumilos na. Ang layunin, ang tirahan ng Hallmaster. Kung gayon, gusto kita. Kaya mo bang gawin yan? Deal. Bibigyan kita. Ang gusto mo lang ay matulog kasama. Pasasayahin kita hanggat kaya mong gamutin ang sakit ni Guchanglo. Ngayong gabi, sasama ako sa iyo. Chuyuxuan, sa isip mo, talaga bang ang karera ang may hawak ng ganitong kahalagahan? Higit pa sa iyong dangal, mas mahalaga ba ito? Hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko. Ni hindi mo rin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng karera sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa para sa mga anak ng marangal na pamilya. Ang karera ang nagtatakda ng dangal. Kung hindi ko man lang iyon makuha, ako na lang ay magiging isang trophy wife na ipapakita para sa kasal na inaayos. Naghihintay para sa pinakamahusay na alyansang pampolitika. Kaya, ang mga magulang mo ay walang pakialam sa iyong damdamin. Hindi mo maintindihan. Sa mga marangal na pamilya, ang personal na damdamin ay walang halaga. Ang interes ng pamilya ang nangingibabaw. Tama na, ngayong nasabi ko na, lahat sa iyo. Kailangan ko ang iyong tulong. Pagkatapos ng lahat, kinuha mo ang aking pagkabirhen. Bagaman hindi ka ang ideal kong asawa. Kahit pa, kumpara kay Wang Changhong, mas gugustuhin kong manatili sa tabi. Tubig. Lucien, nasaan ka? Kumuha ka ng tubig. Sino ang babaeng iyon? Hayaan mong ipaliwanag ko, siya ang landlady ko. Huwag kang magsinungaling. Noong nakaraang gabi ikaw ay kasama ko. Ngayong gabi ikaw ay kasama ng ibang babae. Ngayon nagpapanggap ka na tapat at pinapangaralan mo ako. Hindi yan ang iniisip mo, mali ang pagkakaintindi mo. Nakita mo siya kanina lang, sinamahan ko lang siya sa isang class reunion. Sobra siyang nakainom. Lasing din ako. Lucien, hindi ko inakala. Naulit ka pa. Walang nangyari sa amin. Wala. Siya ang natulog sa kama, at ako naman ay... Lucien, sino ba sa tingin mo ang kinakausap? Lucien, talagang bumaba ang iyong pagkat...
Sa taong katulad niya, binababa mo ang iyong sarili. Saan galing ang mga aagaw na to? Dumating dito ng ganitong oras, sumisira sa teritoryo para akitin siya. Ang kapal ng mukha. Ikaw ang walang hiya. Kasama ko si Luchet, kaya ikaw pala ang kabit. Na umaagaw sa kanya, mang-aagaw. Ikaw ang mang-aagaw dito. Kami ni Lucien, matagal na kaming nakatira dito. Sa loob ng maraming araw, ang lugar na ito, ang aming pugad ng pag-ibig. Bahay ito, maliit na mang-aagaw, hindi ka welcome. Kaya, umalis ka. Sobrang walang hiya. Direct to Chu. Nakalakad na tayo ng malayo, daan-daang metro ang layo. Tumingin ka pa rin sa likod. Ano? Hindi makabitaw. Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Malinaw niyang sinabi nang walang duda. Noong nakaraang gabi, natulog siya sa iyo. Lucien, hindi ko inaasahan na marunong ka pala. Yung nakakamatay na ganda, na babae. Nahulog sa iyong alindog. Maling pagkakaintindi lang. Maling pagkakaintindi. Anong maling pagkakaintindi? Paligiran niyo itong lugar na yon. Director Wang, nagtatago ang batang iyon dito. Gulo, nandito si Wang Changhong. Sis Bei, bumalik ka sa loob. Kahit anong marinig mo, manatilig nakatago. Sino si Wang Changho? Bakit kanya hinahabol? Huwag ka nang magtanong. Ipaliwanag ko mamaya. Hindi ako aalis. Kung walang sagot, ito ang aking lugar. Sino ka para utusan? Lucien. Sa wakas, nahanap kita. Tingnan natin ngayon. Wang Changhong. Ano ang habol mo? Ano ang laro mo? Naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Noong araw na yon, tatalian kita at laruin ng dahan-dahan. 18 iba't ibang paraan para mamata. Sige na, dapin siya. Sino ka? Ito ang bahay ko. Huwag mo akong gagalawin. Ang batang ito ay talagang mahilig sa babae. Bawat babaeng nasa paligid niya ay number 1. Hindi siya kasing ganda ni Chu Yuxuan, pero mas maganda ang kanyang katawan. Yung katawan niya talaga. Ang pakikipaglaro sa'yo ay tiyak na nakakaintriga. Ang lugar mo? Ikaw ang may-ari ng bahay niya. Tama. Ito ay pang-abuso. Nilalabag mo ang batas. Umalis ka na o. Tatawag ako sa pulis. Tatawag sa pulis? Ano ang dapat kong gawin? Hoy, anong ginagawa mo? Ito ay illegal. Dapat alam mo, sa syudad na ito, ako si Wang Changhong, ang batas. Mga lalaki, basagin ang mga binti niya. Huwag. Ikaw. Ano ang kailangan para iligtas siya? Iligtas siya. Kung lang. Ikaw ang papalit. Impossible. Nananaginip ka. Talaga ba? Huwag mo siyang saktan. Gusto mong tumigil ako? Hindi naman imposible. Tingnan natin kung mayroon ka na sinseridad. Hubarin mo lahat ng damit. Tingnan ko ng mabuti. CJ. Kung gayon, maghintay ka na lang kunin ang kanyang pangkat. Sumpaang Lucien, binigyan ko pa siya ng paraan. Siya pala ay kasama ng ibang babae. Nakakainis. Teka. Kung aalis lang ako ng ganito, hindi ba't mapapabayaan ko na lang sila? Huwag naman. Kung babalik ako ng ganito, masyadong nakakahiya. Kailangan kong mag-isip ng plano. Anong plano? Ang investment ni Guyan. Tama. Kung hindi ka pa makapagdesisyon, ang kutsilyong ito ay tatapos sa buhay ng munting teknisyan na ito ngayon din. Sigil. Wang Changhong, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? MS Chu, dapat ikaw ang tinatanong ko kung bakit ka nandito sa hating gabi? Ang mga bagay ko ay hindi mo na kailangan. Samantala, ikaw ay bigla na lang pumasok ng hating gabi kasama ang marami ng abus na may dalang armas. Sabihin mo ang pakay mo. Itong manggugulong teknisya. Patuloy na sinisira ang mga plano ko. Teka, mga plano natin, magkasama tayo dito. Hindi mo ba ako dapat turuan siya ng leksyon? Wala tayong parehong layunin. Higit pa rito. Wang Changhong, dapat ay respetado ka na tao. Alamin mo ang mga hangganan mo sa batas. Katahimikan, Chu Yuxuan, ang habol mo lang ay ang $1 na pautang. Tigilan mo na ang pagpapanggap, makinig ka ng mabuti. Pareho kayong pagsisilbihan ako. Ngayong gabi, pasayahin niyo ako ng maayos. At ang bilyon ay sa inyo. Mga hamak na tulad ay hindi karapat-dapat. CJ, dahil inaasikaso ko na ang isang nagdudulot ng gulo, dapin niyo rin siya. Wang Changhong, anong ginagawa mo? Wang, huwag mo akong gagalawin at sumusumpa ako. Mamamatay ka ng masakit. Chu Yuxuan, matagal mo na akong ginaganyan. Ngayong gabi, babayaran mo nang may interest. 2 kagandahan ang magpapasaya sa akin ngayong gabi.
Wang Changhong, ang kapal mo. Kung matapang ka, pakawalan mo sila. Halika, ako na lang. Bata ka pa. Anong sabi mo ulit? Ang kapal mo. CJ, bata, hihiwain kita ng pirpiraso ngayon, Dick. Ang kapal mo. CJ, sa susunod na buhay, tandaan mo to ng mabuti. Huwag mo na akong guguluhin. Huwag. Ano? Naawa ka sa kanya? Pumayag na akong sumama sa iyo. Pakawalan mo siya. Mananatili ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Deal. Deal. Kung sasamahan mo ako sa pagtulog ngayong gabi, papayagan ko siyang umalis. At Bay, ikaw, hindi mo ito magagawa. Tumahimik ka. Wang Changhong, kung saktan mo siya, naniniwala ako, hahabulin kita magpakailanman, hanggang sa aking huling hininga. Akala mo kaya mo. Kahit bigyan ka ng 10 buhay, hindi mo mahahawakan ang isang hibla ng buhok ko. Ito, isang gabi kasama siya. Tulad ng kagat ng ahas. Hindi ako basta, dalagang nahihiya. Lu Chen, kalimutan na lang ang nangyari. Malapit na nating makita kung sino. Kapag nasa kama na tayo, malinaw na. Pakawalan mo muna siya. Akala mo tanga ako. Magsasaya muna tayo, tapos papalayain ko siya pagkatapos. Kung ikaw, kasiyahan mo ako ng maayos, sisiguraduhin ko ang kanyang kaligtasan. Ngunit, kung ang iyong serbisyo ay hindi ko magustuhan, sinusumpa ko sa iyo, sisiguraduhin kong siya ay mamamatay ng masakit. Gaano pa kalayo? Panginoon, 2 kilometro na lang. Sino ang naglakas ng loob na galiti? Ang galit ng Grandmaster tulad na. Nagliliyab na puot na ito. Magbabayad sila ng malaki. Pabilisin mo, buong bilis na ngayon. Sa loob ng 1 minuto, abot ang estate ng Grandmaster. Naiintindihan. Wang Changhong, ikaw, itigil mo ang kabaliwan na ito. Pakawalan mo ako. Mapagpakialam na mekaniko. Sinira mo na naman ang mga plano ko. Ngayon ay papanoorin mo ako habang ang iyong babae ay sa pilitang susuko sa ilalim ng aking mga paa. Palibutan ang lugar. Ginoong Wang, inaatake tayo. Ang compound ay ganap na napalibutan. Ano, manatiling mahinahot. Sino sila? Sumugod sila ng walang babala. Walang hiningi, puro karahasan lang. Mahigit 1 dosena na ang nawala sa atin. Ang ating mga depensa ay bumabagsak. Mga Ginoo, ano ang nagdala sa inyo rito? Ang Black Wolf Gang ay nag-asikaso ng negosyo. Ikaw, anong gang ang kinakatawan mo? Kakaiba, sigurado akong hindi ko pa nakilala ang dalagang ito. Bakit? Nararamdaman ko ang ganitong malakas na pagkakakilala. Mga gwardiya. Ang mga taong ito, dala mo sila rito. Binibini, kami ay mga tauhan ng ang Fierce Stager Gang. Naglakas ka bang tutulan ang Fierce Stager Gang? Ano itong Fierce Stager Gang? Ginoo, ang Fierce Tiger Gang, namumuno sa ilalim ng Jiangzhou. Sila ang mga underground emperor ng Jiangnan. Mabuti na alam mo, kung malaman ni Tiger Lord na naglakas ka bang hawakan ako, ang buong gang mo ay buburahin. Isang hamak na nilalang na nagtatapang na magmataas. Ang probinsyang Jiangsu na ito, nangangahas na magpatay hari na nagpapanggap. Nakakaawa naman, mga gwardiya. Bitawan mo, pakawalan mo ako. Ako, magbabayad ka para dito. Sumama ka sa amin, pakiusap. CJ, sasama ako sa'yo. Lu Chen, Huwag kang mag-alala. Ayos lang. sandali lang. Mag-ingat ka. Shadowblade. Shadowblade ay bumabati sa Hallmaster. Shadowblade Divine Guards. Divine Guards ay bumabati sa Hallmaster. Mali ang nahuli nyo. Tumayo ka na ngayon. Hindi kami nagkakamali. Panginoon, ito, ang dati mong hawak, ang espada na pampatay sa Diyos. Hinubog ng iyo. Naging may kamalayan na, nararamdaman nito, ang iyong banal na kapangyarihan. Talagang ang akin ito. Ngunit,
Ang mga alaala ko tungkol dito ay malabo. Hindi ko maalala ang mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas. Wala akong natatandaan. Panginoon, 3 taon na ang nakalipas. Nais mo ang lahat upang pigilan si Zeus at ang 4 na dayuhang Diyos mula sa pagsalakay sa China. Nagsagawa ka ng banal na digmaan laban sa kanila. Sa huli, pinatay mo ang 3 Diyos at malubhang nasugatan si Zeus. Sa labanang iyon, malubha ka ring nasugatan na naging sanhi ng iyong amnesia. Sinumang lumalabag sa dakilang siya ay papatayin kahit gaano kalayo. Kaibigan, sumunod ka sa akin. Nagdusa ka. Panginoon, nagdusa ka para sa bayan. Bilang isang Chino, ipinanganak at pinalaki ako ng China. Dapat ibigay ko ang lahat ko para sa China. Kahit hanggang kamatayan, tumayo ka. Ang matandang iyon, si Zeus. Pagkatapos ng 3 taon ng paggaling, medyo gumaling na siya dapat. Nakatanggap kami ng balita mula kay Madragon na ang Solar Sect ay aktibo kamakailan. Madalas silang gumalaw. Siguro malapit nang gumaling si Zeus. Hindi ganoon kabilis. Noong mga panahong iyon, nasugatan siya ng aking espada na pampatay sa Diyos. Ang sugat, dapat mas malala ang mga sugat niya kaysa sa akin. Ang dahilan ng kanyang pagmamanipula sa kanyang mga tagasunod ay upang subukan. Kung patay na ba talaga ako, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kapag gumaling na ako, papadalhan ko siya sa sumama sa iba pang 3. Panginoon, dapat ba nating ipaalam kay Madragon, Kisha, Zenyu, at ipagtaban kanila? Hindi kailangan. Sapat na ang iyong presensya. Hayaan silang ipagpatuloy ang kanilang tungkulin, pagtatanggol sa mga hangganan. Kung wala ang aking utos, hindi sila pinapayagang pumunta sa Jiangchen. Opo, Panginoon. Panginoon, ano ang gagawin natin kay Wang Chang, ang taong iyon? Pakawalan mo siya. May plano ako para sa kanya. Siya ay may ilang status at impluensya. Hindi basta-basta mapapatay. At saka, may mga kailangan akong gawin sa Jiangsu, mga dapat ayusin na bagay. Maghanap ng lugar para magkampo, at hintayin ang aking utos. Lu Chen, anong ginagawa mo dito? Hindi mo problema. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagkalakas ka na ngayon? Ha? Zheng Xiong, huwag kang harang, gumilid ka. Bakit ka nandito? Sinusubukan mo lang na maibalik si Director Chu. Sinira mo ang malaki deal sa negosyo ni Director Chu. Hindi ka niya babalikan. May kahihiyan ka pa ba? Lumayas ka. Kung ano ang ginagawa ko ay hindi mo problema. Ang trabaho mo ay ang huwag humarang sa daan ko. Sino ka ba sa akala mo? Tingnan mo mabuti. Security Captain, ha? Ang tarangkahan na ito. Ako ang kumokontrol kung sino ang papasok. Mga patakaran ko dito. Ikaw, manatili sa labas. Subukan mo akong pigilan. At pagsisisihan mo, hindi mo kaya ito. Sinabi niyang hindi ko kaya. Sabi niya hindi ako karapat-dapat. Ang responsibilidad. Sos, anong susunod? Tawag ka ng backup. Isa ka lang walang kwentang tambay. Walang makakapasok ngayon. Hindi ka papasok. Director Chu. Nasa tarangkahan na ako ng kumpanya. Zheng Xiong. Hindi ako pinapapasok. Ilagay mo sa akin si Zheng Xiong sa linya. Paano mo nagawang makuha ang numero ni Director Chu? Kahit ako, wala akong kontak ni Director Chu. Biro mo ba ako? Ha? Kung hindi ka sasagot ngayon, mawawala ang maganda mong uniform. Zheng Xiong, sino ang nagbigay pahintulot sa naharangin ang mga bisita? Sa susunod na mangyari ito, matatanggal ka. Pangulo Chu. Pasensya na po, agad akong magbabago, ngayon na mismo. Mang Lu. Pumasok po kayo. Chu Yuxuan. Maldita ka, paano mo nagawang, gaano katagal mo pa, kayang gawin ito? Kayo pareho. Tumayo ng maayos. Handa na ba lahat sa inyong panig? Director Wang, huwag kang mag-alala, natiro ko na lahat ng shareholder. Sa loob ng 10 minuto, magdaraos tayo ng board meeting para tanggalin si Chu Yuxuan sa kanyang posisyon bilang chairman. Hinihintay namin ang iyong presensya upang angkinin ang trono. Mabuti. Chu Yuxuan, tignan natin kung paano ka makakatakas mula. Nang kinuha ka nila kahapon, pagkatapos kang dalhin palayo, maayos ka lang ba? Ayos lang ako, mayroon lang silang itinanong sa akin, walang nangyaring masama. Ikaw, Ikaw muna. hindi ikaw muna ang magsalita. Sa totoo lang, kailangan ko rin itanong sa iyo ang isang bagay. Paano mo nakuha ang lollipop na ito? Bakit ito? Nasa kamay mo? Sagutin mo muna ako.
Kapatid na Lu, paalis na ako. Pupunta ako sa malayong lugar. Wala nang mga lutong bahay para sa iyo. Itago mo itong lollipop para sa akin. Sige ba? Kung makikita ko ito muli balang araw, malalaman kong ikaw ay aking mahal na kapatid na... Noong bata pa, may isang Ginoong Chu, pang-emerhensya. Si Zeng ay nakipagsabwatan sa mga minority shareholder. Nasa boardroom na sila ngayon, nagpapatawag ng isang pang-emerhensya shareholders meeting. Plano nilang tanggalin ka sa posisyon Secretary Chen. Ano ang kasalukuyang sitwasyon? Si Zeng Jun, ang walang kwentang iyon, ay tiyak na nagtaksil. Lihim siyang nakipagsabwatan sa maraming maliliit na shareholder para palihim na makuha ang 50% ng shares ng kumpanya. Ngayon ay sama-sama silang naghahain para tanggalin si President Chu. Malaki ang problema ni Director Chu. Bakit ko sinasabi ito sa iyo? Isa ka lang walang trabahong tambay na hindi makakatulong kay Director Chu. Well, kung hindi si President Chu, tamang-tama ang pagdating mo. Kamakailan lang, ang kumpanya ay nasa ganap na kabuluhan. Oras na para sa malaking pagbabago. Kung paano pinapatakbo ang kumpanyang ito ay hindi para sa isang vice director. Tulad mo na magdesisyon, Zeng John, anong karapatan mo na magtawag ng pagpupulong ng shareholder? Maaaring kulang ako sa otoridad. Ngunit ang hakbang na ito ay sumasalamin sa kolektibong kagustuhan ng lahat ng shareholder. Hindi ko sila mapipigilan kahit pasubukan ko. Tumatawa. Tama si President Zeng. Ang kumpanya ay hindi na gumaganap ng maayos kamakailan. Nakakaranas ng malaking pagkalugi dahil sa mahinang pamumuno. Si Director Chu ay dapat managot. Exact, si President Chu ay hindi na angko para manatiling chairman ng board. Bilang mayorya ng shareholder at chairman, biniveto ko ang inyong panukala. Isang boto, veto. Director Chu, hindi ka na ang mayorya ng shareholder ng kumpanyang ito. Talaga. President Wang Changhong, nakausap ko na ang mga pangunahing shareholder ng palihim at binili ko ang kumpanya na humihigit sa 50% ng mga shares. Siya na ngayon ang naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Zeng John, kaya pala lihim nakikipagsabwatan kay Wang Chu. Ikaw na traidor. President Chu, masyado kang inosente. Ang matalinong ibon ay pumipili ng kanyang lilipara. Si President Wang ay kayang magbayad ng malaki. Ikaw, hindi mo kaya. Iyan ang realidad. Ngunit, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang mga intensyon ni President Wang, naiintindihan mo, di ba? Basta't sumunod ka sa kanya. Ang posisyon bilang chairman ay sayo pa rin. Nananaginip ka lang kahit na si Wang Changhong ngayon ay ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ang iba pang mga shareholder ng kumpanya, tiyak na hindi sasang-ayon. Kung gayon, hintay na lang natin at tingnan. Kapag dumating si Director Wang, lahat ay magiging malinaw. Mei Ying, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Ngunit sa lalong madaling panahon, sirain mo ang kumpanya ni Wang Changhong. Gusto kong wala siyang pera. Gayon din, ilipat ang mga shares ng Lingsuan Group na hawak ni Wang Changhong nang buo papunta sa pangalan ni Chu Yuxuan. Pakiusap, Panginoon. Si Mei Ying ay tatapusin ang misyon sa loob ng 30 minuto. Sa utos ng Panginoon, gamitin ang anumang paraan na kailangan para targetin si Wang Chang at pabangkarutehin siya sa loob ng 30 minuto. Magbigay tayo ng malakas na palakpakan para salubungin si President Wang. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Maaari na kayong maupo. Pinapahayag ko ngayon na simula ngayong araw, mag-i-inject ako ng 2 bilyon sa kumpanya upang mabayaran ang lahat ng mga natitirang utang. Bukod pa rito, ipinapangako ko na personal kong pangungunahan ang Lingsuan Group sa mas mataas pang antas. Wang Changhong, isa kang kasuklam-suklam na kontrabida. President Chu, ang pahayag mo ay medyo bata pa. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ito ay kompetisyon sa negosyo. Gayunpaman, kung makikipagtulungan si President Chu at susunod sa aking yapak, baka pag-isipan kong ibigay ang aking posisyon, ang isang magandang dalaga ay karapat-dapat sa isang karapat-dapat na manliligaw. Yuxuan, ang kabutihang loob ni President Wang ay hindi dapat baliwalay. Ang posisyon ng Lingsuan Group bilang CEO ay hinahangad ng bawat babae sa Jiangsu. Sa patnubay ni President Wang, ang iyong karera, Yuxuan, tiyak na abot sa mga bagong ruro. Sino ka para mag-utos sa akin? Lumabas ka. Ikaw na malanding traidor, paano mo nagawang utusan ako? Tingnan mo kung sino ang nandito, isang hamak na massage therapist. Napatalsik ka na, sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Ang aking mga paa ang nagdala sa akin dito. Ako'y pumapasok at lumalabas kung kailan ko gusto. Seguridad, nasaan kayo? Paalisin niyo itong walang trabahong palaboy. Paalisin siya. Lucien, nasaan na ang iyong dating kayabangan? Halika na, ipakita mo na ang iyong galing. Dati umaasa ka sa suporta ni Chu Yuxuan para magmata ka sa akin.
Ngayong wala na ang taga-suporta mo, wala ka nang masasaliga. Zeng Xiaong, iminumungkahi kong huwag ka munang magyabang. Anong problema? Mali ba ang narinig ko? Bata, may sira ba, yang makapal mong bungo? Ang tagapagtanggol mo, si Chu Yuxuan, wala na. Ano na ngayon? Nangarap ka pa rin ba ng malaking pagbabalik? Anong kalokohan yan? Luchen, mas mabuti pa na matuto kang kumilos ng maayos. Sumunod ka kay President Wang. Baka pag-isipan ko ang ating nakaraang pagkakaibigan at hilingin sa kanyang patawarin ka. Paano ko nagawa na pakasalan ang tulad mo? 3 taong pagsasama ay nagpapabwisit lang sa akin. Talaga, nakakasuya. Gusto mo na bang mamatay? Luchen, Wang Changhong, huwag mo nang ipilit. Yung nangyari kagabi, nakalimutan mo na ba? Ano bang meron sa inyo ng mga taong iyon? Sila'y mga tauhan ko. Director Wang, huwag kayong maniniwala sa murang kasi numalingan ang masahe therapist na ito. Mga tauhan niya, President Wang, bigyan niyo lang ng utos at sisiguraduhin kong bibigyan ko siya ng maraming pasakit. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Paalisin mo itong lalaking ito. Dito, huwag mo siyang papatayin. Ako na ang bahala sa iba. Nakuha ko, direct. Hayaan mo lang, Wang Changhong, kung magtatangka kang ipataw ang isang daliri sa akin ngayon. Sumusumpa ako, sisirain ko ang lahat. Iyan ang pinakanakakatawang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Anong klaseng biro? Ako ay may mahigit sa 1 dosenang nakalistang kumpanya. Ang aking net worth ay mahigit 10 bilyon. Kahit pa, dumating ang pinakamayamang tao sa China, hindi niya ako magagawa mawalan ng lahat. Gaano kakalaki ang halaga mo? Luchen, hindi mo talaga nawala dahil nawalan ka ng trabaho, tama ba? Ikaw ay isa lamang na bantay na walang trabaho. Walang trabaho, yan ka. Nakangahas kang sabihin na gagawin mong si President Wang mawalan ng lahat, magdama. Nakakatawa ka talaga. Luchen, ang pakikipag-divorce ay ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Tama man o mali, makikita natin sa sandaling panahon. Ngunit, sana hindi ka umiyak mamaya. Kahit pa si Wang Tingting umiyak para sa isang aso, hindi ako iiyak para sa iyo. Luchen, alis na tayo. Direct to Chu, maghintay ka pa ng kaunti. Konti na lang. Ling Xuan Group ay babalik sa iyong mga kamay. Luchen, salamat sa iyong kabutihan. Ngunit imposible ito. Ayoko rin manatili dito. Ang makita ang mga mukha ng mga taong ito. Magtiwala ka sa akin. Maghintay ka pa ng ilang minuto. Chu Yuxuan. Sa halip na pagkatiwalaan na, ilang ligaw na aso, walang trabahong tambay. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hanggat maglingkod ka ng mabuti sa akin, Ling Xuan Group ay magiging sa'yo. Dagdag pa, hindi ka na mag-aalala tungkol sa capital chain muli. Sa aking paningin, ikaw ay isang palakal lamang. Kahit mamatay pa ako, hindi kita hahayaang hipuin. Babae, naglulugod ka sa iyong sariling libingan. President Wang, pakalmahin mo ang sarili, sir. Si Chu Yuxuan na yan, puro salita lang ngayon kapag naranasan niya ang tunay na kahirapan. Magmamakaawa siyang babalik. Kapag nangyari yan, magagawa mo ang gusto mo. President Wang, tama si Zeng Xiaong. Buong buhay ni Chu ay luho lang. Hindi niya kayang harapin ang hirap. Sa loob ng ilang araw, siya ay magmamakaawa at umiiyak para sa tulong mo. Chu Yuxuan, naririnig mo ba ito? Maging maayos ka sa akin. At tratuhin kita ng mabuti. Ngunit, kung magtatagal ang sitwasyon na ito, magiging pangit ang mga bagay. Hindi yan ang aking problema. Wang Changhong, dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sariling problema muna. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung paano ka mabubuhay na wala kang pera. Araw-araw. Excuse me, sino ang nagsabi na pwede kang magsalita? Kahit ngayon pa, nangangahas ka pang magpangga sa harap ko. Ito ay nakakatawa. Tandaan mo ang aking sinasabi. Ang iyong pinili. Ministro, ang mga nakalistang kumpanya ni Wang Changhong ay huminto sa pag-trade. Continuation of line 45, ang kanyang mga share ay naka-freeze. Ang mga ari-arian ay kinuha. Malapit na darating ang mga bangko, naniningil ng bayad sa utang. Siya ay bangkarote. Mahusay. Maniwala ka man o hindi, malinaw na ang katotohanan sa madaling panahon. Ang aking net worth ay bilyon-bilyon. Bawat minuto kumikita ako ng milyon-milyon sa kita. Ang oras na nasayang mo ay maaaring mag-cost ng milyon sa iyo. Pigilan mo ang pagyayabang. Ang iyong pagiging bilyonaryo ay lumang kasaysayan na. Sinasabi mo ba na ako ay bangkarote na? Ano? Bastos, nawala na yata ang isip mo.
Akala mo ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Sapat na. Ihagis mo ang clone na ito palabas ng opisina ko. Hindi ko sasayangin ang oras para sa circus act na ito. Agad-agad, boss. Magsisisi ka sa pagtawid mo sa akin ng ganito. Lucien, alis na tayo. Hindi na kailangan manatili at ipahiya ang sarili natin. Tapos na ang oras. Ano ang ibig mong sabihin? Dumating na ang sandali. Si Wang Changhong ay dapat tumatanggap na ng balita ngayon. Magsalita ka. Ano pa ang mayroon ka? Sabihin mo na. Ni Wang, sakuna, gumuho na tayo. Ano ang emergency? Magsalita ka agad. President Wang, tumawag lang ang bangko. Ni-freeze nila lahat na iyong mga ari-arian kaagad. Ano? Impossible. President Wang, mayroon pang iba. Ang iyong mga hawak sa dose-dosenang ng mga nakalistang kumpanya ay sinuspinde ng mga regulator. Bukod pa riyan, ang iyong mga share ay ganap na na-freeze. Hindi maaari ito. Walang paraan. Nagsisinungaling ka sa akin. President Wang, hindi ko magagawang dayain ka. Humingi ng mga regulator. Ang iyong kinaroroonan, iginiit na ikaw ay tumulong sa kanilang investigasyon. Manahimik ka. Gawa-gawa lang ito. Kabuuan ng katang-isip. CJ, naiintindihan ko na. Ikaw yan, munting ahas ka. Nagsasabuatan ka sa crook na yon para dayain ako. Dayain ka. Nararapat lang ito sa iyo. Hoy, bakit ka nakatayo lang dyan? Madaliin mo at ipa-down mo siya. Ano ang laro mo? Ito ay isang kumpletong sabuatan. Dapat maniwala ka sa akin. Maniwala ka man o hindi. Ito na ang huli mong pagkakataon. CJ. Ngayon nakikita ko na. Kayo lahat. Nagkasabuatan laban sa akin. Double cross mo ako. Tama ba? Kayo mga kriminal. Sino si Wang Changhong? Bureau ng Securities dito. Kailangan namin siyang. Sino yan? Ako si Wang Changhong. Mga opisyal. Sir, Your Honor, ano ang dala ninyo rito? Pinaghihinalaan ka na, pangangalakal sa merkado, at pandaraya sa pera. Sumama ka sa amin. Hindi. Maliwanag na hindi ito pagkakaintindihan. Kilala ko ang gobernador, patawagan ko siya. Sandali lang. Isang tawag lang. Tutulungan ako ng gobernador. Mapapalayan niya ako sa President Wang, ano ng okasyon? Anong maitutulong ko sa inyo? Gobernador, tulungan mo ako. Nigrurungan nila ako. Anong nangyayari? Magsalita ka ng malinaw. Gobernador, may nagsiset up sa akin. Ni-freeze nila lahat ng aking ari-arian. Sinuspindi nila ang lahat ng kumpanya ko. Gobernador, kailangan mo akong tulungan na makamit ang katarungan. Lanan. Talaga ba? Kalma ka lang. Titignan ko yan. Manatili ka muna dyan. Si, ang iyong mga utos. Imbestigahan si Wang Changhong. Alamin kung ano ang talagang nangyayari. Mahal na senyor, tungkol sa bagay na ito, may narinig akong bulong-bulungan. Mga kalahating oras na ang nakalipas. May lumitaw na hindi kilalang group. Tinitarget nila ang imperyo ni Wang Cha at naglunsad sila ng matindi. Pag-atake sa mundo ng negosyo, ang mga sumalakay ay agad na pinabagsak ang halaga ng kumpanya ni Wang Changhong sa halos walang-wala. Tunay na kahanga-hanga ang ganyang kapangyarihan. Imbestigahan ang kanilang pinagmulan. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Mahal na senyor, sino sa Jiangzhou ang maaari magkaroon ng ganitong impluensya? Malinaw na nagpapahiwatig ito na ang puwersa ay nagmula sa labas. Kamakailan, ang tanging makapangyarihang dayuhan ay dapat isang tao lang. Ang ibig mong sabihin, si General Phantom. Wala nang iba pa sa Jiangzhou ang may ganyang kakayahan. Kung gawa ito ni General Phantom, kung gayon si Wang Changhong ay hindi na maililigtas. Hayaan siyang magsarili. Ihanda ang pagputol ng lahat ng koneksyon sa kanyang mga negosyo agad. Iwasan ang anumang pinsala. Tapos na ang oras. Sasama ka sa amin. Teka, hayaan niyo akong tawagan. Ang gobernador, ililigtas niya ako. Dapat. Hello. Hindi. Ni-block niya ako. Paano niya nagawa yan? Hindi niya sinasagot ang mga tao. Han Kui, ikaw na traitor. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, pagtataksilan mo ako. Han Kui, Dalhin siya. papatayin kita. Hayaan mo ako. Pakawalan mo ako. Presidente Chu,
Malaking bilang ng mga shares ang nailipat sa iyo. Ikaw na ngayon ang Lingsuan Group, pinakamalaking shareholder na may higit sa 50% na pagmamay-ari. Siya ba ang nagplan ng lahat ng ito? President Chu. President Chu, paumanhin po, ngunit ang mga pangyayari, ang pumilit sa amin. Zeng John. Mayroon ka pa bang huling sasabihin? Ginoong Chu, pakiusap. Nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. President Chu, paumanhin. Patawarin mo ako. Wala akong tinalaman. Dito. Ito ay lahat. Zeng John, pinagawa niya sa akin ito. President Chu, pakiusap, maawa ka. Ako ay magsisikap ng walang tigil para sa iyo. Umalis ka sa aking paningin. Huwag na ninyong ipakita ang inyong mga mukha muli. Kinakasuklaman ninyo ako. Luchen. Luchen. Luchen, ang mapagpakumbabang ito ay nabigong kilalanin ang iyong kadakilaan. Luchen, pakiusap Yi Luchen. Nagmamakaawa na mamagitan. Kay Chu, patawarin ako. Ako ay maglilingkod sa iyo ng masigasig. Mga tanod, dalhin ang dalawang ito at itapon palabas. Chu. Luchen, sino ka talaga? Ilang mga lihim ang iyong itinago? Hindi mahalaga. Wala na tayong connection ngayon. Hindi ba ganoon? Alam kong kinamumuhian mo ako. Ngunit ginugol natin ang 3 taon nang magkasama. Wang Tingting, punasan mo ang nakakaawa mong mukha. Habang may awa pa ako, umalis ka na ngayon o ipapadala kita para makasama si Wang Changhong sa bilangguan. Ikaw ba ang nagpakulong kay Wang Chang? Kung naniniwala kang ako ang gumawa nito, ituring mo na lang na akin nga. Ano ang tunay mong pagkatao? Masasabi mo ba sa akin? Siyempre. 611. Nagpunta sa malayong lugar. Binigyan niya si Luchen ng lollipop. Lumipas ang mahigit 1 dekada. Itinabi ni Luchen sa kanyang tabi. Sa gitna ng mga laban at panganib. At mga sitwasyong nakamamatay. Ikaw si Luchen. Swan-swan. Hindi ko akalain, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, magkikita tayong muli sa ganitong mga pangyayari. Alam mo ba, gaano katagal kitang hinanap? Talagang namimiss kita. Kahit naubos na ang lahat ng aking lakas, hindi pa rin kita mahanap araw-araw. Maaasa ko lang ang mga lollipop na ito para alalahanin ka. Namimiss din kita. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Nakilala mo na ako at hindi mo ako nakilala. Bakit? Kasalanan ko. Luchen, nagkamali ako sa iyo. Kung alam ko lang na ang taong iyon 3 taon na ang nakalipas, ay ikaw pala. Hindi ko sana hinayaan kang magdusa sa napakaraming hirap. Hindi naman lahat ay pagdurusa. Sa totoo lang, natutunan ko ang ilang kapaki-pakinabang na kasanayan. Marahil pagkatapos ng pagretiro, aasa ako sa mga yon para mabuhay. Matagal ko nang naririnig, ang mga kasanayan ni Technician Lu ay kahanga-hanga at sikat sa mga kababaihan. Kailan ko mararanasan iyon? Kung nais ni Presidente Chu, maaari na tayong magsimula.